Kita nyo to? Well, actually, kinuha ko lang yung picture for reference kasi natatawa talaga ako eh. Matagal na tong kalakaran sa Pilipinas. Every time na maghahalalan, ganito ginagawa ng halos lahat ng tumatakbo sa Pilipinas. Lahat sila tinatap yung kahirapan, di ba? Para lang makakuha ng simpatya sa mga botante. I mean, wala na bang bago? Ganto na lang ba lagi yung style nyo pag mag-e-election? Halos lahat ng kandidato, basta dumating na yung halalan, election, panahon ng kampanya, puta, halos lahat nagiging mahirap, lahat may pusong mahirap, lahat makamahirap, lahat hindi na maarte, lahat na makabayan, buhay ng ina. Wala na kayong ibang maisip ng mga paraan para makakuha kayo ng boto. Sabi ng mga nag-comment sa picture na to, wala daw kaarte-arte kasi kumakain ng tuyo. Wait lang. Ang hindi ko talaga matanggap dito is bakit laging nasasabit yung mga pagkain ganto sa pagiging hindi maarte. I mean, parang yung sinabi na yung mga pagkain ganto, yung toyo, di ba, yung mga street food pang mahirap, ganon. Naiinis ako pag nagkakapurihan ng ganto eh. Wow, walang kaarte-arte kumakain ng street food. Wow, walang kaarte-arte kumakain ng tuyo. Ha? Hindi nyo ba alam kung magkano kilo ng tuyo? Mahal-mahal kaya ng tuyo. Tsaka bakit naisasabit sa pag hindi kumain ng tuyo, maarte na agad? Pag kumain ng tuyo, hindi maarte. Anong meron sa tuyo? Bakit ganon? Mababang uri ba ng pagkain yung tuyo? Pansin ko lang, parang double standards to lagi ng Pinoy, di ba? Pag ikaw, medyo mahirap ka, kumain ka ng tuyo, babanat sa'yo ng tao. Yan, mag-aral ka na mabuti, di kasi kayo nagaganto, nagaganyan, magsikap kayo para hindi kayo mag-uulam ng tuyo. Pero pag mayaman, nakita kumain ng tuyo, kaya kilala, nakita kumain ng tuyo, ay, sana all hindi maarte at may pera na kumakain pa rin ng tuyo. So nakaka-bad trip lang na palaging parang ina-attach sa mga pangmahirap na pagkain yung tuyo. Ang sarap kaya ng tuyo, di ba? Nakatikim na kayo, tuyo, may freshly chopped na kamatis, ganon. O kaya, yung tuyong ang tawag sa amin, tikong dito sa Bicol, yung natatanggal yung tiyan. Tapos may suka ka na medyo may sili. Tapos bagong sain yung kanin. Sko. Mas masarap pa sa pinakamasarap na steakhouse dito sa Pilipinas. Di ko papatalo talaga. Pero nakakainis lang talaga na gamit tong kantong mga klaseng palabas ng mga politiko kaya nung kumakandidato sa Pilipinas. At hindi ko alam kung dito lang sa atin uso yan ha. Pero parang ang sisti kasi parang ang babo lagi ng tingin nyo sa mga Pilipino eh. Di ba ako alam ko naman marami pa rin bonax na Pilipinong botante. Pero naniniwala ako na as time goes by, as time passes by, di ba? Nagiging unti-unti nagiging matatalino na yung mga botante sa Pilipinas. Hindi nyo na kami madadaan sa mga paganto-ganto, di ba? Mga paandar na bigla kayo nagiging mahirap, makatao, nakikipagyakapan, nakikipag-handshake sa may hirap. Putang ina, basta maghahalalan, basta campaign period, lahat kayo nagkaganyan. Ang kailangan po naming marinig sa inyo, ano ba yung mga plano nyong gawin sa Pilipinas kung sakaling mahalal kayo? Yun po yung kailangan naming marinig. Hindi namin kailangan makita na nagtatanim kayo sa palayan. Hindi namin kailangan makita na nagtatraffic kayo. Hindi namin kailangan makita na nagsasagwan kayo ng bangka. Hindi namin kailangan makita na nagkokonduktor kayo. Hindi namin kailangan makita na kumakain kayo sa street food. Hindi namin kailangan makita na kumakain kayo ng toyo. Wala kaming pakialam sa lifestyle nyo. Ang pakialam namin, ano ba yung balak nyo gawin sa Pilipinas kung sakali maupo kayo. Ano to, wala tayong character development, hanggang ganun na lang lagi yung gagawin nyo, every time magkakampanya, puta nakakasawa kayong tingnan sa totoo lang. O baka may magbudots na naman dyan, tigil-tigilan nyo ako. Kahit sobrang bagal ng pag-abante, alam ko naman, abante pa rin naman ng mga Pilipino pagdating sa ganito. Kahit sobrang bagal ng proseso, pero alam ko umaabante pa rin naman kami mga Pilipino. Hindi naman lahat ng oras, putang ina, madadaan nyo kami sa ganyan-ganyan. Luma na yan, bumenta na yan, di ba? Pumatok na yan sa takila dati. Wala bang bagong now showing? Galingan nyo naman. Ako personally, wala akong problema dun sa nasa picture kay Diwata. Actually nga, naintindihan ko siya noong mga panahon na ayaw niya magpa-picture dati nung sikat na sikat siya. Kasi negosyante siya, sa totoo lang. Isa ako sa mga nagsabi na naiintindihan ko yung sitwasyon niya na hindi niya trabaho magpa-picture at hindi niya trabahong gatasan siya ng ibang content creator. Pero nung tumakbo kasi siya, kasi sikat siya, medyo na-off ako ng konti. Tapos ngayon, ayan, tingnan nyo, tangina, kumain ng tuyo para sa... Kumakain din naman ako ng tuyo pero maarte ako eh. Alam niyo 'yan. May kaartehan din naman ako eh. Pero wala lang, gusto ko lang sabihin sa mga politiko sa Pilipinas, do better naman. Putang ina naman. Ang liit talaga ng tingin niyo sa amin mga botante, no. Akala niyo madadal niyo ako sa mga ganyan-ganyan niyo.